Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang pag-akyat sa mataas na bundok. Nakakahingal, nakakangalay, pero sulit ang view sa itaas. Pero sa totoo lang, ang pag-ibig ay mas katulad ng pagkain ng siling labuyo. Alam mong maanghang, alam mong pagpapawisan ka ng malapot, at alam mong baka magsisi ka sa banyo kinabukasan. Pero heto ka pa rin, kumakagat pa rin dahil sa sarap na hatid nito. Minsan ang pag-ibig ay hindi dumarating na may kasamang violin at mabangong rosas. Minsan dumarating to sa gitna ng pawisan na basketball court at amoy ng kilikili na hinaluan ng bench Atlantis. O sa isang simpleng sulyap habang naghahati kayo sa isang baso ng palamig. At ang pinakamasarap sa lahat, yung unang tigim na hindi mo inaasahan. Kung titingnan mo si Andoy, iisipin mong hinulma siya ng mga Diyos mula sa pandesal at kape. Maskulado, moreno at may mga matang parang laging nangaakit kahit nagtatanong lang naman kung magkano yung yelo. Best friend ko siya simula pa nung panahong pareho pa kaming pango at bungi. Pero ngayon, Lord patawad pero iba na yung tingin ko sa kanya. Mon, peram nga ng bimpo. Tagaktak na naman yung juice ko. Wika ni Andoy habang papalapit sa akin sa sideline ng barangay court. Juice, ganyan ang tawag niya sa pawis niya. At ako naman, itong si tanga, inabot ang bimpo ko na parang nag-aalay ng ginto sa isang hari. Habang pinupunasan niya yung leeg niya, hindi ko mapigilang mapalunok. Ang bawat patak ng pawis na dumadaloy mula sa panga niya, mababa sa dibdib niyang laging nakasando. Parang gusto kong maging bimpo sa oras na yun. Uy, Mon, tulala ka na naman. Na-stroke ka na ba sa init? Biro niya sabay batok sa akin ng mahina. Gago. Inisip ko lang kung kailan ka ba matututong magdala ng sarili mong gamit. Palusot ko kahit ang totoo gusto ko nang amuyin yung bimpong ginamit niya pag uwi ko. Gabi-gabi bago ako matulog, may ritual ako. Haharap ako sa salamin at kakausapin ang sarili ko. Raymond, tigilan mo na yan. Best friend mo yan. Straight yan, may nililigawan ng taga-kabilang kanto, 'di ba? Pero kahit anong sermon ko sa sarili ko, hindi ko maikakaila ang tibok ng puso ko tuwing nagdidikit yung mga balat namin kapag naglalaro kami ng video games o kapag hinahawakan niya ang balikat ko. Isang gabi, uminom kami sa likod ng bahay. Dalawa lang kami. Isang bucket ng beer at isang platitong mani. Medyo may tama na ako pero si Andoy parang wala lang. Ang gwapo pa rin kahit medyo mapulan na yung pisngi. Mon, may aminin ako sa'yo. Pero secret lang natin to ah. Wika niya sa akin. Mababa yung boses niya. Yung tipong tumatagos hanggang sa buto ko. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Eto na ba yun? Aamin na ba siya na mahal niya rin ako? Na gusto niya akong halikan sa gitna ng ulan? At ang tanong ko na pilit pinapakalma yung boses ko, ano yun? At eto lumapit siya sa akin. Amoy alak siya pero
amoy andoy pa rin. Isang halo ng sabong panglaba at natural na bango ng lalaki. Inilapit niya yung mukha niya sa tenga ko. Naramdaman ko yung init ng hininga niya. Mon, ang totoo niyan, hindi ko talaga gusto si Jenny sa kabilang kanto. Ha? Bakit mo nililigawan? Umarap siya sa akin. Seryoso ang tingin. Ang mga mata niya ay nakatitig ng diretso sa labi ko. Ginagawa ko lang yun para pagtakpan yung nararamdaman ko para sa ibang tao. Isang tao matagal ko nang gustong matikman. Parang tumigil ang mundo ko. Ang unang tikimban na iniisip ko ay pareho ng iniisip niya. O baka naman, asyumero lang talaga ako. Nakatingin lang ako sa kanya. Literal na parang estatwa. At ang nauutal kong tanong, um, sino? Sino yung gusto mong matikman? Akala ko sasabihin niya ang pangalan ko. Akala ko ito na yung moment na parang sa pelikula. Yung may biglang tutugtog na kanta ng Ben and Ben sa background. Pero dahil ito ang totoong buhay at si Andoy ang kaharap ko, heto ang nangyari. Um, si... Si... Bigla niyang dighay na isang malakas at amoy alak na dighay. Excuse me. Ang sarap nung mani, Mon. Gusto ko siyang sapukin. At ang sabi ko, Andoy, huwag mo na akong bitinin. Sino nga? Lumapit uli siya. Mas malapit kaysa kanina. Ramdam ko yung init ng katawan niya sa braso ko. Ikaw, Mon. Ikaw lang naman yung laging nandyan eh. Ikaw lang yung nakakaintindi sa akin. Wika niya. Nanigas ako. Confirm. Hindi na to assumption pero bago pa ako makasagot, may biglang humampas sa pisngi ko. Aray! Sigaw ko. Uy, sorry. May lamo kasi. Ang taba na oh. Sayang yung dugo mo. Sabi niya habang tumatawa. Pero hindi nawawala yung lagkit ng tingin niya. At ang sabi pa niya, pero seryoso ako, Mon. Pagod na ako magpanggap. At eto hinawakan niya yung bato ko. Ang gaspang ng palad niya pero ang lambot ng hawak niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya. Pikit mata na ako, ready na sa unang tikim na pinapangarap ko noong high school pa kami. Isang mabilis na dampi sa labi. Hindi siya yung pang Oscars na halik. Mas parang natakam lang siya sa ulam. Pero bago pa ito lumalim, biglang bumukas yung pinto sa likod ng bahay. Andoy, Raymond, yung labada nyo, huwag nyong basain ng beer. Sigaw ng nanay ni Andoy na nakadaster at may dalang walis tingting. Mabilis pa sa 4:00 kaming naghiwalay. Si Andoy biglang nagkunwaring nagbabasa ng dyaryo. Kahit baliktad. Ako naman, uminom ng beer kahit wala nang laman yung baso. Opo tita, hindi po. Wika ko habang ang puso ko ay parang gustong kumawala. Umalis yung nanay niya pero yung tensyon sa pagitan naming dalawa, parang kuryenteng hindi mamatay-matay.
Lumingon sa akin si Andoy. Medyo nakakaloko yung ngiti. Bitin, no? Bulong niya. Gago? Sagot ko, pero alam kong namumula yung buong pagkatao ko. Tara sa kwarto. Mainit dito maraming lamok. Doon tayo sa aircon. Mas private. Ayahan niya. At eto, yung hinahanap ko. Parang doon na magsisimula sa loob ng kwarto niya. Ang init pa rin. Reklamo ni Andoy sa may hubad ng sando niya. Gusto ko sanang sabihin na malamang Andoy naka 25 degrees lang yung aircon mo. Pero napatikom yung bibig ko nang makita ko yung hubad niyang katawan sa ilalim ng madilim na ilaw ng nightlight. Ang muscle niya sa balikat, yung guhit ng abs na dahan-dahang gumagalaw sa bawat paghinga niya. Lord, kunin mo na ako. O kaya naman, ibigay mo na siya sa akin ng buong buo. Mon, bakit nakatayo ka lang dyan? Akala ko ba inom pa tayo? At eto tumawa siya pero yung tawang yun, hindi na panunukso. May halong imbitasyon. Umupo ako sa gilid ng kama niya. Lasing na ako na Ando. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. At lumapit siya sa akin. Hindi siya umupo sa tabi ko. Lumuhod siya sa harap ko habang nakaupo ako sa kama. Ipinatong niya yung kamay niya sa tuhod ko. Ang init ng palad niya, tumatagos sa suot kong short. At sa puntong yon, wala nang komedyanteng Andoy. Ang nandoon na lang ay ang lalaking matagal ko nang pinagnanasaan. Inawakan ko ang panga niya. Ang gaspang ng balbas niyang bagong tubo pa lang ay parang kuryenteng dumadaloy sa daliri ko. Dahan-dahan ko siyang hinila pataas hanggang sa magkapantay na yung mukha namin. Sigurado ka ba rito? Tanong ko habang seryoso yung boses ko. Sobra, sagot naman niya. At doon na nga nagsimula ang totoong unang tikim. Hindi na to yung dampi lang sa labas, mas malalim, mas matagal. At mas may lasa. Lasang beer na hinaluan ng tamis ng paghihintay ng ilang taon. Ang kamay niya dahan-dahang gumagapang mula sa bewang ko, papasok sa ilalim ng shirt ko. Mon, matagal kong hinintay to. Akala ko hanggang panaginip na lang kita matitikman eh. Ungol niya sa gitna ng halik. Sa bawat haplos niya parang matutunaw ang lahat ng takot ko. Pero dahil kami ito, hindi mawawala yung kaunting sabit. Habang pilit naming tinatanggal yung suot kong damit. Sumabit yung ulo ko sa neckline. Teka, Nando. Ang sikip ng t-shirt ko. Nasasakal ako eh. Sabi ko habang nagpupumiglas. Natawa siya ng mahina pero hindi tumigil yung kamay niya. Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Sa isang mabilis na galaw, nahubad din namin yung t-shirt ko. At doon ko naramdaman yung balat niya sa balat ko. Chest to chest, pawis sa pawis. Ang bawat halik niya sa leeg ko ay parang nagmamarka ng teritoryo. Ito na yung secret action naming dalawa. Humiga kami sa kama, magkaharap habang ang tanging iliwanag ay ang asul na neon light mula sa charger ng laptop niya. Ramdam ko yung tibok ng puso ni Andoy sa dibdib ko. Mabilis, parang kabayong nakawala sa kural. Mon,
Tawag niya habang yung kamay niya ay mapaglarong hinahaplos yung gilid ng bewang ko. Alam mo ba, nung pumunta tayo sa dagat last year, muntik na kitang halikan habang tulog ka sa cottage. Wika niya. Natawa ko ng mahina pero may halong kilig. At ang sagot ko, gago ka talaga. Bakit hindi mo tinuloy? Natakot ako eh. Baka kasi isapukin mo ako o kaya layuan mo ako habang buhay. Hindi ko kakayanin yun. Seryoso niyang sagot. Inilapit niya yung mukha niya. Idiniit yung ilong niya sa ilong ko at ang sabi pa niya, pero ngayon hawak na kita. Hindi na kita pakakawalan. Muli niyang sinakop yung labi ko pero sa pagkakataong ito, mas mapusok. Mas ramdam ko yung bigat ng katawan niyang nung pumatong siya sa akin. Ang bawat haplos niya sa hita ko ay nagpapatayo ng balahibo ko. Hindi lang ito basta libog. Ito ay yung matagal nang pinipigilan sa wakas, sumabog na. Andoy, dahan-dahan lang. Bulong ko habang kinakagat ang labi ko para pigilan yung ungol. Masyado na tayong naging dahan-dahan itong mga nakaraang taon, Mon. Sagot niya sa gitna ng paghalik sa leg ko. At sabi pa niya, gusto kong malaman mo kung gaano kita kagusto. Gusto kong malasahan mo lahat ng pagmamahal na itinago ko. Sa bawat galaw namin parang nagbubura kami ng mga alaala ng pagkakaibigan at pinapalitan ito ng bagong kabanata. Ang kamay ko ay kusang gumapang sa likod niya. Dinarama yung bawat muscle, bawat peklat. At ang init ng balat niyang tila nagbabaga. Pero dahil nga may pagka-comedy yung tadhana sa amin, biglang tumunog yung phone ni Andoy sa side table. Malakas, paulit-ulit. At yung ringtone, yung bakit ngayon ka lang. At eto, napatigil kami pareho. At ang tanong ko, sino yan? Si Jenny. Sagot ni Andoy na habang sinusubukang abutin yung phone ng hindi umaalis sa ibabaw ko. Huwag mong sagutin. Sabi ko sabay hila sa kanya pabalik. Hindi talaga. Mas gusto ko yung ngayon yung natin kaysa sa bakit niya. Biro niya bago niya tuloy ang pinatay yung phone at ibinato sa ilalim ng unan. Binalikan niya ako. Ang tingin niya ay mas malagkit. At doon ko nalaman na ang unang tikim ay hindi lang pala tungkol sa physical. Ito ay tungkol din sa pag-amin na kahit anong gulo ng mundo, sa bisig ng isa't isa, kami nakahanap ng tamang timpla. Mon, mahinang tawag ni Endoy. Ang boses niya ay naging paos, yung baritono na nakakalambot ng tuhod. Huwag kang bibitaw ha. Wika pa niya. Sira, saan naman ako pupunta? Nakadagan ka sa akin. Biro ko. Pero yung tono, hinihingal din ako. At hinila ko siya pababa para muling malasahan ang mga labi niya. Doon na nag-level up ang lahat. Ang bawat haplos ni Andoy ay tila may kasamang kuryente. Mula sa dibdib ko, bumababa yung mga halik niya sa tiyan ko. Dahan-dahan, tila ninanamnam ang bawat pulgada ng katawan ko. Ramdam ko yung pagkapit ng mga daliri niya sa hita ko. Mahigpit, nagmamay-ari.
Andoy, dahan-dahan. Ungol ko na hindi ko na napigilan. Masarap ba? Bulong niya sa gitna ng paghingal. Ang mga mata niya ay mapungay pero puno ng determinasyon. Gago ka? Oo, sagot ko. Sabay baon ng mga kuko sa balikat niya. Habang tumitindi yung galaw naming dalawa, nakalimutan na naming na manibis lang yung dingding ng kwarto. Ang bawat kalabog ng kama at ang pigil naming mga ungol ay tila naging musika sa madilim na araw. Pero dahil nga kami sina Andoy at Raymond, hindi pwedeng walang extra na mangyayari. At ito may kumakatok ng malakas. Napatigil kaming dalawa. Parang yelo na binuhos sa amin ng lamig ng kaba. May kumakatok kasi sa pinto eh. Andoy, Raymond, ano bang ginagawa niyo dyan? Bakit umuuga yung aparador sa kabila? Sigaw ng tatay ni Andoy mula sa labas. Mabilis pa sa kidlat, nagkumot kami ni Andoy hanggang leeg. Nagkatingin ng kami. Yung pawis namin naghalo na at ang buhok namin ay parang dinaanan ng bagyo. Ay, tay. Nagwo-wall-sit lang po kami, exercise. Alam niyo na po, para sa liga bukas. Sigaw ni Andoy. Habang sinusubukang ayusin yung boses niyang haltang galing sa ibang klaseng exercise. Anong wall sit sa ganitong oras? Matulog na kayo. Baka masira nyo yung dingding. Luma na yan. Bulyaw nung tatay niya bago marinig ang paalis na yabag ng tsinelas. Nakahinga kami ng maluwag. Nagtingin ng kami ni Andoy at biglang humagalpak ng tawa ng mahina. Wall sit, Andoy? Seryoso? Bulong ko habang pinapahid yung pawis sa noo niya. Wala akong maisip, Mon. Muntik na tayong mahuli. Wika niya sabay yakap sa akin ng mahigpit sa ilalim ng kumot. At ang sabi pa niya, pero alam mo, mas masarap pala yung may halong kaba. Parang extra seasoning sa unang tikim natin. At hinalikan niya ako sa noo. Pero seryoso, Mon, mahal kita. Hindi lang to dahil sa beer. Nagising ako sa amoy ng sinangag at pritong tuyo. Pagdilat ko, wala na si Andoy sa tabi ko. Kinabahan ako ng konti. Panaginip lang ba yun? O baka naman nagsisi siya? At mabilis kong naisip habang nagmamadaling isuot yung t-shirt kong baliktad pa. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Andoy sa kusina. Naka-short lang siya. Pawisan pa dahil sa kakagaling lang yata sa court. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya. Yung ngiting hindi lang pang best friend. Yung ngiting may pag-aari. Gising ng katuwang ko sa wall seat. Pang-asar niya sabay kindat. Gago. Kamusta si tatay? Bulong ko. Pero hindi ko mapigilang mapangiti. Ayun. Umalis akala yata nag-i-ensayo talaga tayo para sa liga. Tawa niya. At lumapit siya sa akin. At sa harap ng kawali, hinalikan niya ako sa pisngi. Isang dampi na mas masarap sa kahit anong ulam. Mon, hindi na ako magpapanggap kay Jenny. Sasabihin ko na yung totoo sa kanya. At sa lahat. Hinawakan ko yung kamay niya.
At ang sabi ko, sigurado ka? Baka magkagulo. Mas magulo kung hindi kita makakasama. Seryoso niyang sagot at ang sabi pa niya, ang unang tikim natin kagabi. Gusto ko tong ulit-ulitin hanggang sa mabusog tayo sa pag-ibig. At eto, kumain kami ng magkaharap. Walang masyadong salita pero yung mga sulyap namin sa isa't isa ay sapat na. Alam naming simula pa lang to ng mas matinding hamon pero habang magkahawak yung mga kamay namin sa ilalim ng mesa, alam kong kayang-kaya naming ubusin kahit anong ihain sa amin ng tadhana. Lumipas ang isang taon. Hindi naging madali ang lahat. May mga bulong-bulungan sa barangay, court. May mga tawang kailangan tiisin. At may mga paliwanag na kailangan gawin kay tatay. O kalaunan tinanggap din kami nang malamang si Andoy pa rin ang MVP ng buhay ko. Ngayon, nakatayo kami sa sideline ng court. Hindi na ako taga-abot lang ng bimpo. Ngayon, ako na yung tagapunas ng pawis niya sa harap ng maraming tao. Nang walang takot at walang alinlangan. Mon, pahinging ang tubig. Wika ni Andoy pagkatapos ng laro. Inabutan ko siya ng tumbler, uminom siya ng mahaba habang nakatitig sa akin. Alam mo, Mon, kahit gaano karaming tubig yung inumin ko, parang uhaw pa rin ako sa'yo. Ha? Uhaw sa ano? Tanong ko habang natatawa. Lumapit siya sa tenga ko. Gaya ng ginawa niya noong gabing uminom kami ng beer. Uhaw sa unang tikim mo. Gabi-gabi. Hinampas ko siya ng bimpo pero hinalikan niya ako sa harap ng mga kalaro namin. Naghihiyawan yung mga tao pero wala kaming pakialam. Dahil sa pag-ibig, hindi sapat ang isang tikim lang. Dapat nilalasap mo to hanggang sa huling patak. Hanggang sa mabusog yung puso mong dati ay nagugutom sa lihim na pagtingin. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.